Magandang gabi. Ito po si Dr. Toto Tirador. Ang inyong kakampi na dapat magtitira ng lahat ng mga abuso sa bayan, abusado. Sa ngayon po, ang ating titirahin si Atong Ang, abusador, at sinasamantala ang pagkakaroon ng kayamanan at matindi sa lahat ng abusador itong pinaka-abusador. Akalain mo ba naman na ipapatay niya yung mga TUP na tinatawag? Ano pa yung mga tinatawag na TUP? Yung tinatawag na TUP ay yung mga mandaraya sa sabungan. Halimbawa, gusto niyang sadya niyang ipatalo yung kanyang sariling manok. Lilihisin yung tari para hindi makatama pag rumatsada na. Kuminsan, may iba pang pamamaraan. Ang lahat naman ng ginagawa daw nila, base po sa kwento ng mga nangyari diyan sa sabungan ni Atong Ang, ay yariin nila yung manok nila, tapos iti-text nila at alam na nila yon na pag binitawan ng manok, alam na nila talo yun, kaya magtatay doon sa kalaban. Ganun po mga ginagawa. So, ang tanong dyan, bakit pumapatay ng mga sabungan at na ganun? Ang mga sabungero. Alam mo, marami na kong beses mula pa ako bata, narinig ko sa mga sabungan. Marami po mga binubugbog na mga nahuling hindi nagbabayad sa kanyang tinawag na posta. Marami ang naniupi na binubugbog o mandaraya. Marami po, pero hanggang bugbog lang. At bawal na pumasok sa sabungan. Yan po yung mga parusa noong araw. At bakit naman dito? Tagal ng sabungero yung sa Atong. Bakit sa ngayon? Umabot sa tahasan ko na sa dami ng ebidensya. Bakit ipinapatay ni Atong ang mga sabungero na nanyupi? Bakit? Alam mo, konforme naman siguro si palangga ko para pag sa binabi ko na ang isang tao ay papatay kung ang katumbas ng kanyang pagpatay ay kung hindi siya pumatay ay buhay katumbas. O di kaya sobrang galit. At bakit sobrang galit? Usisain natin ang negosyo. Ang negosyong isa ay umaasa naman yan, Michelle, sa kung may tatay, diba? Magkalaban. Ikaw nagpapataya ka lang. Sa kada taya na may porsyento ka. So kung may porsyento ka, halimbawa, 100,000 ang taya. Ang porsyento mo dyan, mga 10%. 10,000. Kung maraming tumataya, sabihin mo 1,000 na 100. 100,000 na 100 million din yun. Isang tayaan lang yun. Kasi buong Pilipinas yan. So, ang ibig sabihin, anong resulta kung may mandaraya? Diba, Presi, Buka? Anong resulta kung may mandaraya? At saka sa ating sa normal na sabungan, ay tuwing Sunday lang. Pero ito, araw-araw, 24 hours a day. So ngayon, ang tanong ko, bakit papatay ang tao na nagpapatakbo ng sabungan na kung ang katotohanan niyan ay, ang tawag diyan tong. Kumukuha lamang siya ng porsyento sa kanyang plataforma. Pag nagtaya yung si A tsaka laban kay B, sila ay llamado laban sa dihadista. Pag panalo ng dihadista, magbabayad ang llamado. Ang nag-arrange ng bayad yan ay yung app ng pitmaster. Ang teorya nila kasi, kapag dinadaya yung manok, wala nang tataya, walang kikitain ng pitmaster. At buhay ng pitmaster ang nakataya dyan sa kailangan walang TUP-an. Kasi kung may TUP-an at alam na mga tao lagi sila natatalo, wala nang tataya, wala nang kikitain ng pitmaster. Ni Atong Ang. Ibig sabihin po, umabot na po sa punto na mahigit 100 milyon ang nawala kapag gano'n meron. Kaya, justified para kay Atong Ang na pumatay. Sa tingin niya. Kasi feeling niya, ang
ang pagbanat laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtiyupi ay nawawalan siya kahit 1 milyon. So, ibig sabihin, makatwiran ba yan para pumatay siya para dahil lang doon sa nagtitiyupi? Sabihin na natin na yung 34 na sabugero ay nanyunyupi talaga yun. Sapat ba yun na dahilan? Patayin nila? Ang katotohanan, pinatay na yun, hindi na makikita hanggang ngayon. Although sa legal aspeto sa korte, hindi mo matatanggap na patay na. Maliban na lang yun sa 10 na nakita ng kapatid ni Dondon Patidungan. At yung nakakita si Elakim Patidungan. Nakita daw niya, Michelle, minimum 10 kung paano tinatanggal ang laman loob ng tao sa tiyan. Grabe. Matindi. Mga pulis daw yung gumagawa. Ngayon, kung ganun, inuturo ngayon, ang diskarte kayo ng mga abogado ni Atong Ang, kasi sabi nga ni Remulla Sabi nga ni Remulla, Maritso, si Atong Ang ay may kapasidad na mag-hire ng pinakamagaling na abogado kuno, kahit magkano. I'm sorry, wala pong pinakamagaling na abogado pag ako tanongin nyo. Depende po sa ebidensya yan. Wala makatalo ng abogado sa ebidensya. So ngayon, kung gano'n ang nangyari, ibig sabihin po, ay gumagawa na sila ng imbento. Yan ang unang dahilan ko kung bakit natatawag ko na desperado. Nung una pumutok ang nawawalang mga sabungero noong 2021 na pinaimbestigahan ng Senate Committee na pinangunguluhan ni Bato de la Rosa. Yun yung Senate Public Order and Safety. Inimbestigahan at natapos yung investigasyon, gumawa ng report si Bato de la Rosa sa kanyang committee at hiningi sa NBI at PNP na imbestigahan pa si Atong Ang. That was natapos yung kanilang investigasyon 2022. Nagresulta sa pag-investigasyon lang sa pinigil na, hininto na ni Ginoong Duterte ang paisabong. Na dahil dun sa findings na marami palang sabungero na mawala. Bakit ang NBI at PNP ay hindi na gumalaw? Kasi nabitawan, inutos ni Duterte May 3, 2022, malapit na eleksyon, wala nang isabong na permit. Kasi binigyan ng prangkesa ng Kongreso sa panahon ni Lord Alan Velasco na speaker. Sila ni Atong Ang, si Bong Pineda, si Ernie Teves, si Patrick Antonio, si Danilo Casculan, Camilo Casculan na dating PNP chief na kaklase ni Bato, at may isa pa na binigyan, 6 sila. Ang tanong ko lang, alam mo Atong, hindi papapaniwalaan ang kwento mo na si Dondon Patidungan ang may pakana kung bakit maraming sabungero nawawala. Alam ko ang tatahakin ng kanilang kwento sa depensa niya. Gusto niyang ipakita sa madla na siya ay may mga sabungan, nagpapatakbo ng isabong, gagamitin niya ang kanyang plataforma sa online, at siyempre, sasabihin niya, ayoko, siyempre nadadayaan. Kagaya yung sinabi niya sa Senate Committee Investigation. Sinabi niya kay Senator Bato, kay Senator Ping Lacson, kay Senator Soto, sinabi niya kay Senator Mig Severe na may ibang tao daw ang ibang tao raw ang nagpapakana. Mga karibal daw niya sa negosyo, Michelle, ang may pakana kung bakit nawawala ang mga sabungero. Yan ay panahon ng 2022. Yan niya. At ang tinuturo niya, sino? Si Bong Pineda. Gusto niya kasi 95% ng pataya sa buong Pilipinas ay napunta sa kanya. Siyempre daw, inggit daw sila ni Bong Pineda, inggit si Ernie Teves, inggit si Patrick Antonio, nainggit si Camilo Casculan, at saka yung isa. Yan ang kanyang sinasabi. Hindi niya tinuturo si Patidungan.
Bakit kayo si Patidungan ang tinuturo mo na nagpapatay dyan? Anong interest? Walang motibo si Patidungan. Kung may motibo man si Patidungan na may kinalaman sa Isabong, ano yon, Michelle? Ito po yon. Dahil po sa panahon na yon na napapatakbo ng Isabong si Atong Ang, hawak niya po yung sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hawak niya ang sabungan sa Lipa, Batangas. Hawak niya ang sabungan dun sa may Manila Arena. Marami may isa pang isang sabungan. Ang tanong, kung si Patidungan ito, si Patidungan din, may security agency sa Patidungan. Siya rin ang naglaglagay ng mga security guard sa lahat ng sabungan ni Atong Ang. Kumbaga, pag tiningnan mo itong negosyo ni Patidungan, siya ay may security agency na ang kanyang kliyente, walang iba si Atong lang. So ngayon, ang tanong, nang dahil lamang sa kinontrata siya ni Atong, siya maglalagay ng lahat ng gwardiya sa lahat ng sabungan. Sapat na ba yan dahilan para pumatay ng mga sabungero si Dondon Patidungan? Kung magagwardya ka lamang, kung walang mandarayang iba na papasok sa sabungan, kahit anong gawin mo na ikaw ay security agency, kayo lahat ng gwardiya mo dyan, walang gagawin, gagwardya lang kayo. Iposta ko pa, walang sabungero dyan na kukunin sila. Gagawin ng mga gwardiya yan kung inutos ni Atong. So, sino makapagpagalaw? Sino bang mga gwardiya na tatrabaho ka, minimum wage ka? Sino bang mga gwardiya makapag-isip papatay ng sabungero? Sige nga. Baka si Michelle. Gagwardya ka, sweldo mo, minimum wage. Tapos mag-isip ka, papatay na sa bungero? May kikitain ka ba dyan? Wala. Ibig sabihin, the impossible defense. Ang depensa ni Atong, tawag sa itibitsa niya, alam mo, no? Impossible defense. Bakit impossible defense? Imposible siya mananalo sa ganung argumento. Tapos, yung pala, dahil dito nabisto na siya, nung unang paglabas nito, nagsampa pa siya, ha? Nagsampa pa siya ng kaso na libel, nagkaso na, ano pa mga kaso, grave coercion, laban kay, at saka attempted robbery, laban kay Dondon Patidungan. Bakit si Dondon Patidungan lang ang sinampan ng kaso, at saka si alias Brown, na kaibigang matalik ni Erwin Tolpo? Bakit sila lang dalawa kinason? Bakit hindi mo sinama ang mga kapatid ni Dondon Patidungan kung sila may pakana ng papapatay ng mga sabungero? Atong? Bakit? May kasabihan po sa batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya, sa Pilipinas, ito po yung batas ng ebidensya. Pag pumunta ka sa ibang bansa, yan din ang batas ng ebidensya. Universal po yung batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya sa buong mundo, kahit sa bansa, kahit sa China, pupunta ka doon. Number 1, kung may aligasyon ka, kailangan bigyan mo ng suporta. He who alleges must prove his allegations by other forms of evidence. Hindi pwede ng ebidensya mo ay salita mo rin idudugtong mo. Hindi pwede. So ngayon, sinasabi ni Atong, paano mo ngayon Atong mapapatunayan ng mga kapatid niya Patidungan at saka si Patidungan ang bumanat ng mga sabungero? Ayan nga, si attorney si Alan Tunes de Belen. Ito, batikang abogado. Sabi niya, impossible dreams, Atong. Atong! Desperado. Dapat may ikakanta ko, paborito pa ko ni. Baka paborito rin ni Atong Ang dito eh. Idedicate ko kay Atong. Kakantayin ko. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. Oh, open the gate. Atong, the gate ng sabungan. Atong, talagang desperado ka na. Ngayon, hindi tatalab talaga. Ngayon, bakit pa sa Cambodia kinuha yung dalawang kapatid ni Dondon Patidungan? Bakit andun?
Kung sila ay matapang, kinakailangan kasi na may kakayahan ka pumatay, may kakayahan ka sa pera para magamit mo ang pera sa pagpapatay ng tao, at may motibo ka para patayin ang taong gusto mo patayin. Ano pa? At ikaw ay kumikita ng matindi sa pagpapatay na yan. Ano, Atong? Paano mangyari yan? Sino ba kumikita? Atong, di ba ikaw? Oh, wala namang sabi ito na kumita si Patidungan dyan. So, sa motibo, wala dahil wala namang sabungan si Patidungan. Kung meron man sa motibo, yun ay dahil gwardiya, empleyado, hinire mo ang mga gwardiya niya magiging empleyado ng mga pitmaster. Pero hindi naman gumagawa ang mga gwardiya na arawan ang sweldo, minimum wage pa, nagagawa, imposibleng gagawa na mang-hold ng mga sabongero. Ano may kikitain mo sila dyan? Sa pag-ano ng sabongero? Wala. Para malaman nyo, si Ilakim Patidungan na kapatid ni Dondon Patidungan, siya po yung yung nakita na nag-withdraw ng ATM. ATM ng isa sa mga sabongero na biktima nila. ATM card. Tapos, lumabas pala yung ATM na yon ay inutusan siya ng pulis na kasama nila na withdrawin para malaman ni Atong Ang kung talagang magkano kinita nung sabongero na yon sa panyunyupi. Naka-withdraw hanggang 30,000+ lang naman ng pera. Inubos pa nila. Ngayon, gamit ang mga ebidensya na yan, ay magtitistigo si Ilakim Patidungan laban kay Atong Ang. Next, yung si Jose Patidungan. Pinatakbo naman. Sino ba nagpatakbo? May kakayahan ba takbo yan sa Cambodia? Si Atong Ang po ang nagpatakbo sa kanila sa Cambodia. Kasi natatakot si Atong Ang na baka magkabistuhan, gagamiting ebidensya laban sa kanya. So kaya, napunta sa Cambodia dahil wanted pala na sintensyahan sa Mandaluyong Regional Trial Court. Ito si Jose Patidungan at paggawa si Atong Ang ng pasaporte na nakapangalan Ryan Bailon. Pinakita doon na siya si Ryan Bailon at hindi si Jose Patidungan. So nakalusot siya papuntang Cambodia. Ilang buwan sila sa Cambodia. Ngayon uminit na ngayon, bumanat na si Dondon Patidungan. Nung bumanat na si Dondon Patidungan, ay tinawagan niyang kapatid niya, magpalipat-lipat kayo ng tirahan. Huwag niyo ipaalam sa mga kakampi ni Atong Ang dyan sa Cambodia. So palipat-lipat sila. Hanggat sa bandang huli, sinabi naman ni Dondon Patidungan kay Ginoong Rimulya, kay Boyeng, Sir, magagamit nating testigo itong dalawa kong kapatid. Mas marami silang alam kaysa sa akin. Kasi sila close-in bodyguard ni Atong Ang. At alam nila. At yun pala, si Ilakim, Attorney Tebelen, siya ay nakakita, 10 taong pinatay na nakita niya. Nakita niya kung paano tinanggalan ng laman loob. Grabe. So, may doktrina tayo, Attorney Tebelen, na tinatawag na kung gusto mo patunayan ang isang krimen na pagpamatay o murder, kailangan ipresenta mong ebidensya na namatay ngayong tao. Paano ngayon? Missing sa bungiro. Hanggang ngayon, yung mga buto na nakita nila sa taal ay hindi na makakitaan ng DNA profile. Kasi parang bulok na. So ipapadala doon nila sa abroad para makuha ng DNA profile. May nakuha silang DNA profile doon sa 3 buto doon sa Lemery Cemetery. Pero hindi tumama sa mga DNA profile ng mga kaanak. Ni isa sa kamag-anak, walang tumama doon. So, ibig sabihin, may pag-asa sana doon sa yung nakuha ng mga buto ng tao sa ilalim ng lake. Kaya papadala pa na sa abroad. Anyway, what is important is,
Hindi ka makakaso ng murder kung walang corpus delicti. Kung wala yung ebidensya na patay ang tao. Ngayon, naniniwala ko kung mataas ang uri ng testimonya ni Ilakim Patulungan, sapat na yun para patunayan na ang fact of death of a person. Kasi nakita niya kung paano tinanggalan ng laman loob. Ang mga tumanggal ng laman loob, yung mga pulis. Ang pulis ba gagawin niya kung si Patidungan lang mag-utos? Ang pulis, karamihan sa mga pulis niya na mga walang pera ay sakim hangol sa pera. At ang binabayad nila dyan, ang nagbibigay ng pera pambayad sa kanila ay si Dondon Patidungan. Baka sabihin baka mayroon pang baka mayroon pang CCTV si Atong Ang, Michelle, na CCTV na nakita si Dondon Patidungan na nagbigay ng 2 million sa pulis. At yun gagamitin nyo, ito ikaw ka nabigay ng mga pera sa mga pulis. So ikaw ang may nagpapakana, nagpapatay, hindi kami. Natatawa din si Atty. Tibelin. Sabi niya, sino ba ang may posibilidad na malugi kung may mandaya man? Hindi naman si Patidungan ang malulugi. Milyones, bilyones ang lugi na tinitingnan dito. Sa laki ng lugi na mangyayari, ay sapat na yan dahilan para pumatay kahit karumaldumal si Atong Ang. So, desperado ka na talaga, Atong Ang. Noong una na inimbestigahan ka ni Bato de la Rosa sa Senado, ang tinuturo mong mga ang tinuturo mong dahilan sa pagkawala sa Bungiro ay yung mga karibal mo sa negosyo, si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez nakakulong. Paano niya gagawin yan? Ay isa pang tinuturo mo, si Bong Pineda. Ang tanong ko lang naman niya, Atty. Alan. Si Atty. Alan Tibili. May narinig ka na ba, Atty. Alan, na may nagreklamo na mga missing sa Bungiro laban kay Bong Pineda? Ikaw, Michelle, may narinig ka ba? Wala akong narinig. Pasensya na. O baka bingi naman ako. Wala akong narinig. May narinig ka ba na na nagreklamo laban kay Arnie Tevez? Nadawa ba ng sa Bungiro? Ikaw, Michelle, may narinig ka? Ang alam ko na wala si Tevez. Pumunta ng Timor-Leste. Ang alam ko na wala si Tevez. So may narinig ba tayo na mga Sabongero na nagreklamo o pamilya ng Sabongero na nawala na nagreklamo laban kay Patrick Antonio, laban kay Camilo Casculan? Nako, ang lamang po number 1 evidence na laban sa iyo yung Atong. Bakit ang lahat na nagreklamo sa Senate, ikaw at ikaw lamang ang tinuturo? Si Boss AA. Sino si Boss AA? Oh. So ngayon, bakit nagkataon na ang lahat na nawawala, Atty. Alan Tibelin? Bakit naman pagkakataon ng bayan ang lahat na nawala ay nawala sa sabungan niya sa Santa Cruz, sabungan sa Lipa, sabungan sa Manila Arena? Hindi na pagkakataon yan, sinasadya yun. So masyado na siyang desperado. Kasi this time, alam mo, Michelle, sinama ni Chavit Singson na kinasuhan si Atong Ang nang kumaso si Chavit Singson ng plunder laban kay Erap noon. Kasi si Atong Ang pala, ang tagabitbit ng pera, milyong-milyong pera ni Erap na binigay ni Chavit Singson mula naman sa buwis ng tobacco tax. Tapos, nasentensyahan si Erap, guilty, si Atong Ang tumakbo sa Amerika. At nahuli siya sa Amerika. Dumating dito sa pamamagitan ng extradition treaty. At nung siya po ay nililitis sa Sandigan Bayan, nag-alok siya ng tinatawag namin na plea bargaining agreement. Ang inalok niya, magbabayad daw siya 25 million kapalit ng kulong na attempted bribery. So maliit ang kulong, therefore nagkaroon siya ng probation. At alam mo, Mr. Attorney Alan Tibelin, ito ang i-disclose ko na siguro.
Nang dahil doon, binenta ni Atong ang bahay at lupa ng kanyang magulang nandun sa loob ng Corinthian Garden. 25 billion. Baba, 25 million lang. Ang alam ko sa mga bahay sa loob ng Corinthian, mga umaabot sa 100 million yan. Ibinenta niya na walang alam ang mga kapatid niya. Kaya, nireklamo siya ng isa sa kapatid niya at nandun sa Quezon City. Hindi ko na sabihin. Pero ang pwede ko lang siguro sabihin ay naging abogado ako ng kapatid niya. Kaya, Atty. Alan de Villar, kinrus exam ko yun si Atong. Galit na galit sa akin, kaya nag-withdraw na rin ako. Noong araw pa lang, katatakutan na talaga si Atong nung araw pa lang. So, ngayon, gano'n ang nangyari. In other words, shortcutin man natin ang kwento dito, wala po kaming indikasyon na makikita kahit katiting na ebidensya na pwedeng sabihin yung mga patidungan brothers ang gumawa ng paraan para mawala yung mga sabungero. Tapos, yung tinuturo naman nila ni Atong Ang na yung nagbitbit doon sa nakapusas na sabungero, may dalawang gilid na lalaki, isa daw yun sa kapatid, si Patidungan daw yun. Sabi ni Don, hindi yun. Kundi, yung mga tao kasabay yun, kasi 5'6" lang kapatid ko, matangkad naman yung yung matangkad na nagbitbit, yun po yung mga tao na nakapula sombrero at ang isa ay nakapula na damit, shirt, na nasa tabi ni Atong Ang, sa likod ni Atong Ang, yung makikita mo na nagsasampa ng kasong attempted robbery or attempted extortion, si Atong Ang laban kay Patidungan, kuno nanghingi kuno ng 300 million. Kasama pa nila yan dyan si Attorney Caroline Cruz na siyang chairman ng Pitmaster Foundation, na siyang nagbibigay ng ambulansya kay Erwin Tolpo. Nang noong si Erwin Tolpo ay secretary ng DSWD na nagbigay ng 150 na wheelchairs. Bakit niya ginawa yun kay Erwin Tolpo? Kasi po, ka-appoint lang ni Erwin Tolpo sa DSWD, Michelle. Ang nag-appoint si BBM. So, yun ang diskarte naman ni Atong Ang na para kausapin ni Erwin si BBM at bigyan siya ng papayagan siya magbukas ng isabong ulit. Kasi tinablasan ni Duterte. So, papalit siya ay BBM. Dito niya sa ngayon kay BBM naman ligaw. Ang problema hanggang ngayon may nagsasabi sa akin na tuloy pa rin daw ang isabong. Pero guerrilla style. Bakit nangyayari yan? Atong Ang, di ba? Masyado ka ng desperado. Sumuko ka na, Atong! Sumuko ka na! Ngayon, una na dahilan kung bakit hindi ko maniwala sa sinasabi mo, Atong, na desperado ka na, at ikaw ay nagtuturo na si Patidungan ang gumawa. Unang-una motibo, wala sila. Si Patidungan, ikaw meron. Pangalawa, walang kakayahan pera, walang pera panuhol, pambayad sa mga pulis na gagawa ng karimal-dumal na krimen. Walang pera pambayad yung mga Patidungan, kundi ikaw lang meron. At isa pa, ang negosyo ni Patidungan ay security agency. At ang mga gwardiya na pinrovide niya kay Atong Ang, arawan lang yun. Alam mo naman, minimum wage. Tapos, minimum wage ka, arawan lang. Kukuha ka pa, papatay ka pa ng mga sabongero. Sinong gwardiya na gagawa ng ganun? Next. Establisado na ang negosyo na isabong ay si Atong. Inamin naman yan at binigyan siya ng prangkesa ng Kongreso. At bilyon-bilyon establisado ang kinikita. Paano ko patunayan? Sa pamamagitan po, Michelle, na kada buwan, nagbabayad si Atong Ang ng 640 million sa PAGCOR. So kung nagbayad ka sa PAGCOR ng 640 million, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, may kita ka.
Ibig sabihin, kung ano lang yun sisiw lang yun, 640 million. Billion ang kinikita kada araw. Tapos, pangalawa, bakit kailangan ni Patidungan magtago papunta sa Cambodia? Kung talagang sila. Ito po ang dahilan, no? Ang kwento kung bakit nandun sa Cambodia itong dalawang magkakapatid ay sapagkat ay pinapunta ni Atong Ang doon sa kaibigan ni Atong Ang na Taiwanese doon sa Cambodia. At si Atong pa nagproseso ng kanilang pasaporte. Ito si Ryan, ang pangalan na Ryan Bailon. Ginawang Ryan Bailon ang pasaporte ni Jose Patidungan kasi sentensyado sa Mandaluyong City Regional Trial Court. Hindi ko alam kung anong kasalanan niya sa Mandaluyong. So lumusot, ang pasaporte na gamit niya, Ryan Bailon. Tapos yung isa, si Ilakim, wala man siyang problema sa batas, kaya ang pasaporte niya, Ilakim Patidungan. Ngayon, nung nagsalita na si Dondon Patidungan, para hindi mayaring kapatid niya, in-advise siya na lumayo na, umalis na doon sa kamay ng Taiwanese na kaibigan ni Atong Ang. Palipat-lipat sila ng tirahan sa Cambodia. Pagkatapos, ito na po lahat. Ngayon, naisampa na ni Remulla ang kaso. Naisampa na ng mga pamilya sa opisina ng Office of the Prosecutor General o State Prosecutors ang kaso laban kay Atong. Ang sinampang kaso, murder. Ilang counts na murder, yung nakita. Yung may testimonya na nakita pagpatay. At kidnapping. Yan yung enforced disappearance, yun yung kidnapping. Na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Pero sapat na ang ebidensya na nawala hanggang ngayon para sentensyan si Atong ng kidnapping. Kasi minimum of 3 days lang serious illegal detention na mangyari. So, yan lamang po ang aking sasabihin sa ngayon na kung bakit masasabi na natin na wala na talaga. So, tingnan nyo lang muna siguro, itong ipapakita ko, yung balita na si Patidungan Brothers ay tinuturo ng mga abogado ni Atong Ang. Ito patugtugin natin. Na ang kampo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at alleged mastermind Charlie Atong Ang kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Matagal nang isinangkot ni Patidongan si Ang sa krimen. Pero ayon sa source ng Billionario News Channel, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid daw ang tunay na salarin. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Marimban. Pakinggan natin. Matapos ang ilang linggong pananahimik, eksklusibong sumagot sa Billionario News Channel ang kampo ni Billionario Gambling Tycoon Atong Ang, ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Tumanggi muna magpakilala ang aming source, pero kasama siya sa legal team ni Ang. Base raw sa kanilang sariling investigasyon, hindi si Ang ang utak sa missing sabungeros, kundi ang tinatawag niyang Patidongan Brothers Syndicate. Ay, mahiya ka naman dyan, attorney. Kung sino mga attorney ka man. Nakakahiya, pwede kang kasuhan ng disbarment ni attorney Alan Tibilen. Mahiya ka naman yan pag gumawa ka ng kwento na wala kang pundasyon na ebidensya. Niya, ang whistleblower na si Dondon ang nasa ulo ng operasyon at ang mga kapatid niyang si Jose at Elakim ang mga umano'y tirador. Nasa kustodiya na ng PNP ang dalawa matapos kunin ng CADG sa Cambodia. Si Jose ang isa sa mga umano'y nakuna ng litrato na bitbit ang isang nakaposas na missing sabungero. Hindi, ang totoo nakabitbit yon ay yung 2 tauhan ni Atong Ang. Hindi ito ang tinuturo ng kapatid ni Dolly Patidungan. Si Elakim naman ang nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw sa ATM account ng isa ring nawawalang sabungero sa Lipa, Batangas. Ayon sa source, may isa pa silang kapatid na kabilang sa mga aniyay tirador, si Rolando Patidongan. Ayon pa sa source, mismong si Dondon ang bumuo ng works ng mga sinasabing executioners
na siyang nagdidispatcha sa mga sabongero. Dito raw papasok ang mga umano'y sangkot na pulis sa operasyon. Mali naman, bad try. Atong ang mahinang kwento. Hindi mapagkatiwalaan. At hindi mapaniwalaan. Sa dokumentong ibinigay ng source sa Billionaire News Channel, si Patidongan ng main man sa Manila Arena, Lipa at Santa Cruz cockpits na pag-aari ni Ang. Dagdag pa rito, mayroon daw siyang private army kung saan kabilang din ang kanyang mga kapatid at ibang kaanak. Marinitong pinabulaanan ni Patidongan. Nakakatawa naman siya. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Sagot niya sa mga alegasyong mayroon siyang network ng mga pulis na binabayaran para dumukot at pumatay sa mga sabongero. Nakakatawa siya. Kung ako ang nagutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapa ng 2 million? Tayo nakukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka big time. Dagdag ni Patidongan, may mga bagong witness na lumulutang na may hawak ng mga ebidensya na ani ay makapagtuturo kay Ang bilang tunay na mastermind sa missing sabongeros case. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. So, okay. So, yan Kita nyo, napaka-imposible ito ng ginagawa ni Atong Ang. Dapat na ito, ipinagdadasal ko lang na mamamatay ka sana. Sa tingin, hindi naman siguro ako pagalitan ng Diyos kung hingi ako sa Diyos na maparusahan ka muna, huwag ka muna mamamatay. Si Mary Grace Alien Barredo, magandang gabi. Si Pastor Rodi Rabi, issue whole departure order against sa Atong Ang. Si Gretchen pa, kasama pa si Junil Istian, General Istomo. Marami pa ibang kasama, si Mayor Bernie Takoy, ng anong bayan yun sa Leyte. Sino pa? Si Attorney Tebilin, sabi niya, may mga desisyon ang Supreme Court na kahit walang corpus delicti o ang victim is nowhere to be found, ay na-convict ang isang akusado. People of the Philippines versus Rodolfo Umilig. Oy, salamat naman sa binigay mong sample. At marami ding kagaya ng kapalparan, yung nawala, ay at least serious illegal detention naman ang kinaso. Hindi murder. Pero dapat na hindi na nakikita, sapat na para maging basihan, maging ebidensya na hanggang ngayon is presumed na dinidetain nilang tao. Kaya life sentence, reclusion perpetua pa rin ang parusa. Kahit na hindi natin napatunayan, napatay. So, sino pa? Kapatid ko na Dennis Kausing. Tapos si Zia Katubig, good evening, Idol Toto Tirador, nuclear reactor reacts. Baka doghouse lang yung 25 billion. Yun, kwento lang naman yun kasi hawak ko yung kasong yun. Pero ayaw ko, bawal sa akin magkwento patungkol sa kaso. Yan lang, general statement lang. Cassandra Daisy, kaya pala dikit na dikit si Erich Tulfo, daming pera. Yun! Dami mo na dali mo. Daming wheelchair na galing sa sugal. Dami mga pera na yun ng mga taong nawawala ng hanapbuhay. Maraming napatalo ng mga OFW dahil doon. Adriana Dacola, good evening po. Heriberto Filemon Indiapi, Sir Toto, sino-sino daw po yung other 59 suspects? Ayun, alamin natin kung sino. Basta sigurado ako, si Erwin Tulfo po, isa doon si Erwin Tulfo. Kasama si Gretchen Barreto. Kasama si Bernie Takoy na mayor. Kasama rin si Gretchen Barreto, si Lieutenant General si Istomo, Joel Istomo, Junil Istomo. Mel NSG, maayong gabi, engineer. O si Alan Tibil, sino bang may posibilidad na malugi? Hindi si Atong lang. Heriberto Filemon Indiapi, barya-barya lang napunta sa gobyerno. Dami nilang human, dami nilang sinirang pamilya. O tama, Roberto Janko, malakas ang laban now ng mga kamag-anak na missing sa Bungero sa bagong statement ng Patidongan Brothers. Sara Muca Reyes, tama, ebidensya is a must. Nuclear reactor reacts, basta mag-chupi, makipaglaro kay kamatayan. Presi Bunga, okay Sino pa si Cassandra Daisy, we started with the Supreme Court. We stand with the Supreme Court. Yun. Ayon naman po sa impeachment na binasura ng Supreme Court, pasensya na kayo. Ako na mismo nagsabi na tama yung decision.
Huwag kayo magpaniwala sa UP professors. Hindi, ano na lang, niloloko lang ng mga Pilipino. Huwag kayo magpapaniwala sa mga gang of luminaries, kuno legal luminaries. Niloloko lang ng Pilipino. Kasi ang gusto talaga nilang agenda, matanggal sa karirahan sa pagkapangulo sa 2028 si Sara Duterte. At ang gusto nila mangyari, sila na lang maglalaban pagka-presidente. Ang nag-ambition dyan ay yung UP graduate sa College of Law ng UP na si Ferdinand Martin C. Romualdez. So, ganun po yun. So, magandang gabi po. At para sa lahat, paki-share, team replay, paki-like, at kung pwede mag-member kayo sa channel ko at magkaroon ako ng lecture doon na kayo lang nakakarinig.